Yan, maganda araw mga ka-DIY. Meron pala ako ditong sinusubukang gawin na timer. Yan, dalawang timer, isang coin slot. Pwede sa pressure washer, pwede sa foaming machine. Ayan. Meron naman ako mga nakita na nito na naka 2-in-1 na car wash. Ayun nga lang, napansin ko, hindi pwede pagsabayin pag gumagamit sa isa, sa palimbawa, foaming machine. Hindi pwede gamitin yung pressure washer. Itong ginagawa ko, kahit may gumagamit sa foaming machine, tapos pwede rin maghulog para sa pressure washer. Bali yan yung ginamit ko. Ibang timer pala yung nito. Ibang timer yung ginamit ko. Ito. 1, 2, 3 ito. Ano to? Pang water timer to. Water timer. Pwede rin naman yung mga ganito. Yung ganito. Ito. Sinubukan ko rin to, gumana to. Sinubukan ko to, gumana. Ayan. Ang kagandahan lang kasi nitong water timer, ayan. Hindi nyo yata makita. Ayan, naka-bridge rectifier na siya. Ito. Ang laki ng ginamit. Alam ko ano to eh. Nasa 25 amperes to. Yung ginamit na rectifier. Kaya malaking rectifier yung ginamit nila dito dahil yung nito, yung relay niya, yung output niya, nag-output siya ng DC, 12 volts DC. Ayan, may output siya na 12 volts DC. Di katulad dito, yung relay niya, ang purpose lang ng relay dito, switching lang siya. Switching lang talaga siya, on-off. On-off. Ayan, bali, siya lang yung nag-switch. Halimbawa, itong itong SSR, siya lang nagbubukas dito. Wala talaga siyang output na 12 volts. Ito yung relay niya. May 12 volts na output yan. Ayan. 12 volts. Kaya ang maganda dito, kung may 12 volts ka na SSR, kung may 12 volts na SSR, pwede rin gamitin dito. Didiretso na ikabit. Didiretso na sa primary, sa input. Kung 12 volts yung SSR, yan, 12 volts. Pwede na siya, diretso na. Kaya mas maganda to. Kung yung mga ilulod mo dito, mababa lang naman yung mga amperahe, 25 pababa yung amperahe, pwedeng hindi to. Pwedeng i-diretso na dito, ikabit. At saka magdidepende rin yan dito sa sa transformer na gagamitin. Siyempre kung mas mataas tong amperahe, magbabase rin kasi to eh. Kahit 25 amperes to, mababa yung transformer, di rin natin pwede loadan ng malaki. Tapos kung yung dun sa dati kong diagram, ganun, pwede rin naman gamitin yun. Kaso nga lang, magpapalit na ng, halimbawa itong diagram ko, papalitan na to ng
12 volts yung input. 12 volts yung input. Para dito naman gagaling yung supply niya. Hindi naman gagaling dito sa 220. Yan. Bali, didiretso na dito lahat yung supply nitong SSR. Tapos yung iba ganun pa rin yan. Walang pagbabago yan. Kaya nisusubok ko mga ka-DIY kung paano gumana tong ginawa ko. Ito yung pressure washer. Kasi di naman natin may actual dun sa ano ko eh. Pero parehas lang naman yan eh. Assume na lang natin ito yung pressure washer, ito yung foaming machine. Ayan. At saka ito pala yung ginamit ko, may toggle switch ako dito. Ipupush mo doon kung gusto mo ng foaming machine. I-switch mo papunta doon sa foaming machine. Kung sa pressure washer. Diba, naka-pressure washer tayo. Mayroon tayong client na gustong maghuhugas lang siya ng motor, ganyan. Huhulog siya. Yan, siya. Yung toggle switch naka-on dito. Yan. Kasi nakasit lang muna sa 1 minute yan. Tapos biglang mayroon dumating kang client, gustong gumamit ng foaming machine, iuusog lang din to, i-on papunta sa foaming machine. Uhulugan natin. Ayan. Nagbukas yung foaming machine. Yan, sabay silang mga kagamit. Sabay umaandar yan. Ayan. Foaming machine at saka pressure washer. Paano naman kung gusto pang mag-add ni client 1 ng time dito sa pressure washer? Pwede, ibabalik lang yung switch. Ibabalik lang. Tapos hulog siya uli. Ayun. Tumagdag uli ng oras. Yan ang yan ang kaibahan dun sa ibang nakita ko na 2-in-1 siya pero hindi pwede pagsabayin yung gamit. Ito, magagamit mo siyang magkasabay. Ayan, 9 seconds, 8. Ayan, uhulog uli ako sa foaming machine. Ayan, dadagdag ng 61. Yan ang yan ang kaibahan nitong ginawa ko. Yan. Kaya ko lang din alam kung mayroon na rin nakagawa. Pero may iba akong nakita. 2-in-1. Hindi talaga pwede sabay. Ang gamit nila, isang timer, isang coin slot lang din. Ang pagkaibahan sa akin, dalawang timer, isang coin slot. Diba? Patay. Pwede ululugan natin yan. Diba? Kaya yung yung client mo, pwede sabay. Foaming machine at saka Ayan. Ayan, naka-dry run pa tong ko eh. Susubok ko rin to sa sa actual. Actual ko yan. Pero parehas lang naman yan. Ganun lang din yan. Ganun lang din yan dun sa kung itong timer yung gagamitin, mas maganda. Walang babaguhin dun sa walang babaguhin dito sa diagram. Kahit dun sa isa kong video, isang ibang timer din yun eh. Ganun din yun. Parehas din dito. Magkahawig lang to dun sa isang timer na ginamit ko.
O iba pala yun yung pinakita ko, hindi pala yun. Pero parehas lang yun. Parehas lang sila ng function. Switching lang talaga tong relay. Wala nang babaguhin. Ganun pa rin. 220 pa rin yung input, kahit 220 yung input ng SSR, ganun pa rin yung gagana. Pag ito naman yung ginamit, kailangan palitan tong SSR. 12 volts yung input. Yan, kahit 12 volts DC, pwede na 12 volts. Basta 12 volts yung input. Okay na yan, gagana na yan. Yun nga lang, itong linya hindi na pupunta dito sa 220. Didiretso na siya dito. Bali dito na. Ito na yung magsusupply sa SSR. Siya na yung magsusupply. Yan, siya na magsusupply. Yan lang mga ka-DIY. I-actual ko rin to sa sa window machine para isa lang yung box. Ayan. Yan, okay mga ka-DIY.